Kung lahat po na naka-perfect na attendance. Sino yung nandito ng first day? Yun. Ako, parang marami ang makakaganda ng grocery package siya. Tapos, yung po nag-start ng kahapon, at yung nag-start din po na ngayon, sino yung nag-start kahapon? Okay, matatanggap din po kayo. Pero siyempre, mas marami ang matatanggap yung perfect. Yung nandito ng first night. At sino naman po ang nag-start ngayon? Ayan. So, mamaya iikot po yung kadalisan ng attendance kasi para po malaman namin ang mga pangalan. Yung kung mga walang pangalan na alam nyo hindi kayo nakalista, please na para po sa Sabado po ng hapon sa ating pong culminating. Tawag po yung culminating. So, huwag po kayong mawawala. Kasi pag sinabi natin culminating, doon na po natin aanunin ang ating pagpapadal sa loob ng isang linggo o ng 7 araw. Okay, excited na po ba kayo sa araw na yun? Kasi kasama rin po natin ang mga bata. Ang target po namin ay 100 kids. Ang sa 100 kids po, nakabalot na ng pag-Saturday namin ginawa. Saturday ng gabi po namin binalot. So yung sa inyo po, hindi pa namin nagagawa kasi po, binibilang po namin kung sino po yung magtsatsaga. Ang sabi po sa ating banal na kasulatan, ang magtsaga maligtas. May bonus, ano? Nagtsaga ka, syempre may nilaga ka. Nagtsaga ka, syempre may pangakong kaligtasan. Ano po? So, bago po tayo magsimula, kasi medyo maselan po ang ating pag-uusapan ngayon. Ito po ay sikat na karamdaman. Sa panahon ito, ang tawag po sa karamdaman na ito ay depression. Depression po ang ating topic ngayon. Pero bago po tayo magsimula, may pangako po ako sa inyo na mamimigay po ako ngayon ng regalo sa mga kasagot at makaka-memorize. Ayan. Kagaling na ng memorya ang gawin ngayon. Ano ang ating motto? Sino ba ang memorize ng ating motto? Motto. Alam ko, may mga nag-picture kagaling ng motto eh. Bago ko i-flash yung ating motto. Teka, excited. Tomas. Sali. Gusto mo nga ako yung conference? Kayo po, kayo. Nanay, ito na. Be happy and healthy for your eternity and for God, for Ito, nanay. Okay. Alam niyo kung ano ang mga ito? Ito na, pakaganda. Gusto mo magkaroon ng kapangyarihan? Tatanggap kayo ng kapangyarihan. Gusto mo rin? Hindi ka. Memorize mo na. Be happy. Didiktahan kita. Alis na na. Be happy and be healthy. In the life. Tama ba? Tama ba, Mars? Ako, pwede na yun. Oh, maganda to. 365 days devotional book. Gusto mo magkaroon ng power? Basahin mo yan. Okay, next. Hindi ho yan yung power na nagkakakapa sa likod, no? Yan yung power na yan ay kapangyarihan natin to overcome. Nanggagaling po sa ating Panginoon, sa ating buhay ng Diyos. Okay, next. Okay, may excited kayo sa akin. Hindi ko nakakalimutan, ha? Sino yung mayamang lalaki na maraming pagmamayari? Oh, ayun. Please. Sino? Laksan mo. Sino mo? King David. Ako nakikinig. Ano gusto mo? Magkaroon ka ng kapangyarihan? Pabalik. Ha? Bakit ka dito? Lahat ng pumupunta kayo dito. Kasi hindi yan kung ibigay ko sa inyo ngayon. Ay dahil maganda ang topic. Maganda, kailangan natin to. Okay, last two na mabibigyan ng kapangyarihan. Alright. Ano ang pangalan na ipinapatay ni King David na nagugulong-gulong na talaga ako kagabi? Ilang beses kong sinabi yung pangalan niya. Ano ang pangalan nun? Ipinapatay. Nilagay ko sa front
Di ba? Kaya kayang patawarin, kayang ugasan ng kanyang banal na dugo ang ating mga kasalanan. Kaya tayong i-cover. Di ba, nag-pray ako kagabi, sabi ko, please, O Lord, cover us with your precious blood. Bakit ko sinabi, please, cover us with your precious blood? Kasi nanalo na po ang ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. At hindi na po tayo kaya i-penetrate ng kaaway ko. Kaya apply po natin
mental health o depression. No? Sino po kaya yun? Sino makakahula? Bibigyan ko ng devotional book. Walang makakahula. So, eto na po. Once there was a very wicked king of Israel. Noong pong araw, noong panahon na yun, ay meron pong napakasamang hari. Yan po ay mababasa sa second. Tandaan niyo na lang po, no? First King, chapter 18 and 19. Kung gusto niyo balikan sa Bible niyo, ilista niyo po. Ang kwento po na yan ay nakasulat sa unang hari, kapitulo 18 at 19. Ito pong hari na ito, ang pangalan niya po ay si King Ahab. Siya po ay napakasamang hari. Lahat na po ng isipin niyo na lang ha, lahat po ng kasamaan, name it, ginawa na niya. Ito ang eh. Ito po kanyang asawa ay, ang pangalan po ay Jezebel. At kung si Ahab po ay masama, si Jezebel naman po ay doble ang kasamaan. Mas masama pa po siya kaysa sa hari. Ganun po kami. Nagkakay po ang dalawang wicked. King, wicked, queen, wicked. Pero yung po queen, mas wicked kaysa po doon sa king. Malalaman na kung bakit. Sa sobrang sama po ng mag-asawa ito, si Ahab at si Jezebel, na namumuna sa Israel, ay sumasamba po sa mga Diyos-Diyosan, false God, mga pekeng Diyos. At sa tindi po ng kanila pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ang kanila pong mga anak ay kanilang ini-o-offer. Ayan ang ginagawa nila. Ini-o-offer po nila sa mga Diyos-Diyosan. Yung pong mga sanggol, yung ganyan na sanggol. Di ba? Mahal na mahal mo yan. Ngayon, papayag ka ba na yung anak mo na yan, susunugin ka sa harap ng altar? Di ba? Hindi. Ganun po kasama ang hari at ang rin na ito. To the extent na, ultimo po kanilang mga anak ay siniserve nila at ini-offer nila sa kanilang faith God. Ganun kasama. Kinaapag mo na talagang pag-burden ang kanilang ang dagdag ng Panginoon sa kanila. Ngayon, so God sent the prophet Elijah to tell Ahab that the punishment would be a severe famine. So sa sobrang sama ng kanilang ginagawa ay nagpadala po ng propeta ang ating mahal at buhay na Diyos. At nagsabi, sabihin ko sa hari na dahil sa kanilang kasamaan mag-asawa ay magkakaroon ng matindi ano po? Tagutong, famine. Kakalitan po ng ano? Tagutong. Yan, tanda niyo kung sino bida, bukas itatanong po yan. So, ano po kaya ang nangyari? Balik muna tayo, ano? Para hindi ko bitin ang kwento. Sa loob po ng 3.5 taon ay hindi po umulan. Nagkaroon mo ng drought. Ano yung drought sa Tagalog? Ano yung drought sa Tagalog? Pero, ang Panginoon, hindi pinapagkulang si Prophet Elijah. Napakasikat na kwento na ito. Alam niyo itong kwento na ito? Kung inyong pong tatanong yung mga bata na tinuturuan ng ating mga kapatid. Ito po ay sikat na kwento kasi ang kwento po na ito ay nasa my Bible friends. Nasa my Bible friends. So, however, God provided food and water for His prophet. At alam niyo po, amazingly, ang nagdadala po ng tinapay kay Prophet Elijah sa Brook Cherry, meron pong bakis na doon siya umiinom, pati ang mahayop sa meron pong umiinom, nakavisualize niya sa my Bible friends, at ang nagdadala po sa kanya ng pagkain ay uwak. Tignan nyo, ganun po nagpo-provide ang Panginoon. If we have God in our hearts, alam po natin na hindi tayo pagkukulangin. Gagawa at gagawa ng paraan ng Panginoon na ang
taon eh. After 3.5 years, the prophet Elijah showed up. Yan, sabi ng Panginoon kay prophet Elijah, pumunta ka na ngayon sa hari. Kasi, ano na, hindi na kaya ang nangyayari. Kasi walang ulan sa loob ng 3 taon na higit. Imagine nyo, walang ulan sa bulong sa loob ng 3 taon na higit. Ano sa palagay nyo? Ang nangyayari? Walang ulan, walang dew, walang ano tawag sa ano? Habo. Sige, ano nangyayari sa bulyo? Bukod kasi yung inyong green field, yung inyong full weather dito na dinadayo namin, wala yan. Ang mga tao ay maglalaglag. Ang mga puno ay matutuyo. At magkakaroon pa ng sunog ang mga puno. Hindi mo naman nilagyan ng posporo, pero nasusunog sa sobrang tindi ng init. Bakit po? Kasi walang ulan. Imagine niyo ito, 3 taon na lang ulan. Mahigit 3 taon na lang ulan. Namatay ang mga puno, namatay ang mga hayop. Kasi walang kainom. Yan. The God's prophet and Baal's prophets face off for a decisive showdown. Ito na. Meron pong showdown, malawak ng showdown ang mangyayari. Ito ang nangyayari, mga kapatid. They built altars. Ang sabi niya, nung nagkita sila ni King Ahab at ni Elijah, sige, ganito ang gawin natin. Basahin mo yung verse na yun. Para malaman nila yung eksakto. Okay, babasahin mo. May nagabasa po tayo ng Bible. Binartinan ko na po niya, kaya bumabilis lang tayo. Kasi maganda po itong topic na ito, favorite po po itong topic na ito. Pag po ako nagsiserve sa church, ilang church na po, na-present ko po ito. Pero kapag po kasi sa divine worship, naka-emphasize po itong okay. At nangyari pagkaraan ng maraming araw na ang salita ng Panginoon ay dumating kay Elias sa 3 taon ay nagsasabi, ikaw ay lumabot, pakita ka kay Ahab at ako'y magpapaulan sa lupa. At si Elias ay lumabot na pakita kay Ahab at ang kazulong ay malala sa Samaria. At tinawag ni Ahab si Abdias na siyang paniwala sa bahay. Okay, 22. Verse 22. Nang magkagayoy, sinabi ni Elias sa bayan, Ako lamang ang nag-iwang propeta ng Panginoon. Ngunit ang propeta ni Baal ay 450 lalaki. Okay, so ito na po ang labanan. Ang sabi niya kay Ahab, ganito, sige, magkita tayo dun sa Mount Carmel. Pipili ako ng baka. Pumili ka ng sayo. Tapos, buha ka ng kalsad mo, tawagin mo lahat ng iyong mga pantas o mga propeta mo, o meron kayong mga magicians at mga
dito. Ako, pagkapag sila, sugatan pa. So, pagkapag ko yung 150. You can check that and review that sa First Kings. Sa Kings, ano? Ngayon, si Prophet Elijah na ang third na. Siya na. Kaya sabi na, nag-pray siya. Anong prayer niya? Nabi mo na. Meron dito. Di ba may mga deity pa? Deity. Alam niyo po mga deity? Mga Diyos. Yan. Ayan na po nangyari. All day long, the prophets of Baal called on their God, but no fire fell. Finally, they gave up. Pagod na sila, sugatan sila. Maghapon silang nagsasayaw. Maghapon silang nagkaganyan doon. Wala talaga. Kahit anong nila, kahit sugatan nila ang sarili, wala talaga. So, sabi ni Prophet Elijah, ako na. Then, the fire of the Lord fell down and consumed the burnt sacrifice, and the wood, and the stones, and the dust, and licked up the water that was in the trench. Basahin niyo nga, basahin mo sa First Kings 18. Gusto ko po basahin sa inyo sa Tagalog kasi maganda po sa Tagalog. 18 verse 38. Kung may Bible po kayo, you can check it. Nang magkagayon, eto ang prayer niya, no? Sa 37, ang prayer niya, dinggin mo ako, O Panginoon. Dinggin mo ako upang makalastas ng bayang ito na ikaw, na Panginoon, ay Diyos at ang iyong pinapanumbay ang kanilang puso. At iyong pinapanumbay ang kanilang puso. Minantay na si Prophet. Ito lang ang sinabi niya, mga kapatid. Ito lang po ang sinabi niya. Ito pong dasal na to. Very powerful prayer. Hindi niya kailangan magsasayaw doon. Hindi niya kailangan sa panangkat na sarili. Nag-pray siya ng kaintin. At alam niyo na nangyari? Sa verse 38. Ito po sa Tagalog na nangyari. Nang magkagayon, ang apoy ng Panginoon ay nalaglag. At sinuko ang handog na susunugin at ang ahon at ang mabago at ang alabok at hinuran ang tubig na nasa hukay. Ano po ang nasunog? Nasunog ba yung gamit yung gamit ng baka? Malaking kutya? Hindi po. Ang nasunog po ay pakibakong. Ang nasunog po ay pakitahoy. At yung po kapoy na nag-flash doon ay lumaki po sa ulo. O, diba? Ganun po ka-powerful. So, sa lahat ng yan, sino nanalo? Sino nanalo? Sino nanalo sa lahat ng ito? Sabay-sabay! O, bukas dapat ko yan. Who is the winner? Si Prophet Elijah! Nanalo, mag-isa lang siya. Out of 403. Pero siya po ang nanalo. Ngayon, when the people saw it, they cried. Nung nakita ng mga Panginoon, ang nangyari, sila'y umiyak. At nagsabi, the Lord, He is God. The Lord, He is God. First Kings 18:39. Then the prophets of Baal were executed. Lahat po ng propeta ng Baal na 450. Sa sobrang galit ni Baal, ni King Ahab, lahat po sila ay in-execute. Ano ibig sabihin ng execute? Patay. 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 Okay. That day, tingnan nyo, that day, ganyan po, mula po sa langit, bumaba po yung apoy. At ang nasa Bible, sa Troy, hindi kasi. Doon po sa Bible, ang sinabi ko doon, kung bumaba ang apoy mula sa langit, nasunog ang baka, nasunog ang mga kawad, nasunog ang bato, at ang apoy ay bumila sa tubig. Di mo ba malinaw? Nasa sa inyo? Ngayon, that day, Elijah stood at the
gagawin ko sa inyo. Yun ang sabi. First Kings chapter 19 verses 1 and 2. So ngayon, nagsimula na, and she decreed his death. At ang sabi niya, gumawa siya ng batas na papatayin sino? Sino pinag-uusapan natin? Si Elijah. Ito na. The prophet, tao lang po si Elijah. Nagkakatulad ninyo, tao lang. Pag may nagbanta sa inyong buhay, tiyak na matatakot kayo, di ba? Kasi tao lang siya. So the prophet got scared and ran for his life. And he sat under a wood tree. Pagkoy na. Sa halip na siya magdiwang, dahil sa sobrang galit ng reyna, siya po ay tumakbo at siya po ay takot na takot. Dito po sa English version, kasi ito po ay pero kung babasahin mo po ang karanasan ni Elijah, matinding takot po ang kanyang nararamdaman. Sobrang takot na takot po siya. So ang tawag po sa kanyang nararamdaman ay depression. Alam niyo po kung bakit siya nag-depress? Sabi, sa kwento po kasi nila, kung inyo po babasahin ang kwento nila, si Elijah na lang po ang nandito ng propeta ng Panginoon. Lahat po ng propeta, pinapatay na po ni Jezebel. At sa kanya po kaalaman, ang lahat na po ng mga Hudyo, kasi napatay po yung mga kasawang ito ng mga templo at ng mga Diyos-Diyosan sa lahat ng area ng Jerusalem that time. Na kahit ang kalumi mo, meron ng Diyos-Diyosan. So, iniisip po ni Elijah, lahat po ng tao, lungkot na dun sa mga Diyos-Diyosan. Siya na lang po ang nag-iisang naninindigan sa Diyos. O, ikaw, ang nararamdaman mo? Pinalikuran ka na ng iyong kamag-anak. Pinalikuran ka na ng mga best friend. Pinalikuran ka ng iyong mga kumare. Pinalikuran ka ng asawa mo. Pinalikuran ka ng mga anak mo. Pag-isa ka na lang, mag-iisip mo. Anong mangyayari? Anong mararamdaman mo? Hindi ka ba malulungkot? Diba? Napakalungkot. Pagkatapos, kaganarin mo lang sa isang napakalaking tigmaan. Na mag-isa ka lang po. Mag-isa ka lang po. Nakasama mo lang ang Panginoon. Pagkatapos, hinahabol ngayon, ginawan ka ng decree, pinalikuran ka na lahat ng mga mahal sa buhay, lahat ng mga kamag-anak mo, lahat ng mga propeta, lahat ng mananampalataya, wala na sila, mag-isa ka na lang, tapos may banta pa sa buhay. Ano mararamdaman niyo? Depression. Depression ako. Kaya si Elijah, ako lang, na-depress ko si Elijah. Ayan. Sa 1 Kings chapter 19 and 4, and he prayed that he might die. Ano? Sabi ko sa inyo, sa Old Testament may depression eh. Basahin natin sa Tagalog ha? May tanda ko rin sa Bible ko. 19:4. Ngunit siya'y lumakad ng paglalakbay na isang araw sa ilang at naparoon at umupo sa ilalim ng isang punong kahoy ng inebro. At siya'y humiling sa ganang kanya na siya'y mamatay sana. Sabi ko sa Panginoon, nag-pray siya sa Panginoon, mamatay na sana ako. Sabi niya gano'n. At nagsabi, sukat na. Sabi ay, kung si Fernando Jr. ay, apaw na ang salo. Sino nakapanood niya? Si Fernando Jr. sabi, apaw na ang salo. O sa Bible meron. Asino yung gusto? Sukat na. Ibig sabihin, sagat na ang sukat. Sukat na ngayon, o Panginoon, kunin mo ang aking buhay sapagkat hindi ako mabuti sa aking mga mabuhay. So sabi niya, sobra na. Sobra na ang hirap. Sobra na ang pagod. Sobra na ang takot. Kunin mo na ako, Lord. Kasi hindi ako naging mabuti isa sa aking mga mabuhay. Ganun katindi ang depression na nararamdaman ni Prophet Elijah. May mga kakataon ko ba sa buhay niyo na nakakaramdam pa kayo ng ganito?
experiences like loss, grief, divorce, at hiwalay ang mag-asawa, sexual abuse, binubugbog or nabugbog, military combat. Pero mas makinig po yung kalungkutan na dala po ng bugbog sa puso. Di ba? Mga nanay ng tahanan, mga kabataan, nakapag-break ka sa boyfriend mo, oh, it hurts. This is my life. Sasabihin mo, siya ang aking buhay. Di ba? Sa mga mag-asawa, biglang naghiwalay, nang walang kapag-kapag, oh, it hurts. Para na ang buhay ko at ng aking mga anak. May mga trahedya sa buhay na hindi natin inaasahan, biglang dumating. Naku, wala na tayo. Tapos ayaw ka patulungan ng iyong kamag-anak. Di ba? Napakasakit. Napakahirap tanggapin. Na parang ang aming solusyon na naiisip ko ay, kunin na. So, ang Panginoon, kunin mo na ang aking buhay. Tingnan natin kung anong nangyayari kay Elijah. What are some of the symptoms of depression? O baka nararamdaman niyo po yung mga symptoms na ito, ha? Pag nararamdaman niyo, lumuhod na agad kayo sa panalangin. Una, sleep problems, insomnia or excessive sleep. Yan. Yung hindi nakatulog. Or kaya po ay insomnia, yung talagang 3 araw. Ako yung biyanan ko po, may insomnia, 1 buwan na. Yung biyanan ko po babae, may sakit siyang insomnia. Kaya nakakita po ako na kung gaano po kahirap ang may sakit na insomnia. Tapos, sinasaguhan po namin siya ng 25 mg na pagkatulog. Noong pong araw, hindi pa po uso yung melatonin. Hindi pa rin po uso yung magnesium glyceride. Yan po mga pampatulog po yan. Na yan po ay mga supplement. Kasi ang melatonin po, magnesium glyceride, yan po ay nakakapagpa-relax at yan po ay supplement. Ang ating pong tulong kasi is a product o bunga po ng chemical na tinatawag pong melatonin. So kapag po kayo hindi nakatulog, huwag po kayo uminom ng sleeping pills. Kasi ang sleeping pills po, pabibilisin po noon ng tibok ng inyong puso habang kayo po ay tulog. Ngayon po, sa pagkaalam po sa modern medicine, meron po tayong supplement ang pangalan po melatonin at meron din po sa supplement na tawag po ay magnesium glyceride na nakakapag-relax at nakakapagpatulog. Ako po, umiinom po ako ng magnesium glyceride na gabi po. At meron pa po isa naman kabaligtaran nito, yung ayaw na gumising. Gusto mo matulog ka na lang ng matulog. Gising ka naman, pero kung wari tulog ka. Diba meron pa ako sinasabi, mahirap gisingin ang nagtutulog, tulugan. Ayan. So, wari, nakapag-try sa boyfriend, anak, umangon ka na. Pinagluto ka ng iyong paborito pansit canton. Si anak, natutulog-tulog ka kasi nadi-depress. Meron akong pinagdadaanan, mama. Kailangan mo akong unawain. Yan, ang mga litanya ng mga nakipag-break. Ako ay heartbroken. Tapos na tayo niya. So ngayon, may mga ganyan po. Siguro po, meron na kayong karanasan sa mga ganyan. Ito po, perpetual, overwhelming feelings of sadness. Yung po kalungkutan na tulad na dinanas ni Elijah. Feelings of worthlessness. Feeling mo wala ka ng halaga. Hindi na ako pinapansin ng aking darling. Hindi na ako pinapansin ng aking mga anak. Wala na akong silbing nanay. Ayan ako. Napakasakla. Pero minsan wala na silang sinasabi. Pero parang we are being ignored. Hindi na tayo pinapansin. Hindi na tayo parang mahalaga. So nakakaramdam po tayo na pakiramdam na wala na tayo halaga. Eto pa, difficulty concentrating and making decisions. Hindi mo alam kung anong desisyon ang iyong dapat gawin.
gawin. Kaya minsan pag nagkakamali po ang ating mga anak, huwag natin silang kaawang isdahan. Kasi minsan, may mga bagay po silang hindi nasasabi sa atin. Kaya nga po maganda na ang ating mga kabataan ay makilala nila si Kristo. Alam niyo, ako po ay nagturo ng 16 na taon sa DepEd. Ako po ay nagka-counseling. Ultimo pong lola, ultimo pong nanay ng mga bata ay kina-counseling ko. Meron po ako isang matandang nakilala, siguro po ang edad niya, mga 84 to 86 years old. Ang kanya pong ako ang pinupuntahan niya sa school. Parang sa tanda ko, yung ako na ngayon ay nabuntis. Second year or third year high school. So siya po yung umiiyak sa akin. Sabi ko, umiiyak talaga siya. Alam niyo po sa sobrang lungkot niya, talagang broken na broken ang feeling niya. Sabi niya sa akin, "Ma'am, alam mo ba, gusto ko na pong mamatay at magpahinga na. Kasi ako po ay matanda na. Imagine mo, 84, pumupunta ko sa school, pinupunta niyo ako. At alam niyo, sabi niya, sobrang po ako, pagod na pagod na pagod na pagod. Ang nakikinig lang po ako sa kanya. Umiiyak po siya sa hapon ko. At alam niyo po, hindi po ako pwedeng mamatay kahit gusto ko na pong mamatay. Sabi ko na lola, sabi ko bakit naman po? Kasi yung long-term pension ko, ang inaasahan ng buong pamilya ng aking mga anak. Lahat po ng aking mga anak at lahat po ng aking mga apo ay nasa aking poder dahil inaasahan po namin nila ay ang aking pong pension. Kaya kahit gusto ko na pong mamatay, hindi po ako pwedeng mamatay. Imagine, may mga kapatid, gusto ko na magpahinga, pagod ka na. Pero hindi po pwede. Dahil ikaw ay meron pang umaasa sa inyo. Kaya tayo mga nanay, minsan ako guilty rin dito eh. Diyan medyo may pagka-autocratic ako sa anak eh. Minsan hindi ko naiisip na may pinagdadaanan ko ang aking mga anak. Na kailangan nilang mag-desisyon ng ganito at gano'n, ay hindi nahihirapan nila sila mag-desisyon. At sa mga panahon ko na nahihirapan sila mag-desisyon,
Rest. Yan. Sleep. Yan. Pinasa ko na po sa inyo yan. Then he lay down and slept under a brook tree. And after being awakened, he lay down again. Pagkatapos po siya magising, kinakain mo siya ng anghel. Alam niyo, napaka-ganda ng kwento nito, no? Kasi siya po'y pinatulog ng Panginoon at ay pumunta po ng hell para siya'y pakainin at siya po'y pinatulog ulit. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. At pagkatapos, ang sabi po rito, your body has a biological clock which regulates sleeping and waking. Dapat daw po ang pattern ng tulog natin is 9 o'clock. Tulog na tayo. Hindi ko po nagagawa yan ng kapatid. Dahil pa po ako nito eh. So dahil ako kahit 10 o'clock na. Pero usual po, nakakatulog po ako 10 or 11. Pero ang idea po dapat is 9 to 4 or 5. Meron pa tayo dapat sa madaling araw na Bible reading time. Kailangan natin makumpleto yung 9, 10, 11. Kasi yan po yung oras na nag-release po ang ating internal organ. 9, 10, 11, 12, 1, 2, hanggang alas 2 po. Kasama po ang liver at ang ating po mga human activity. Nag-release po yan. Kaya po ina-advise, huwag na po kayo makain ng maraming gamit sa gabi para magkaan po ang pag-release ng ating internal organ. So, pagka po lagi tayong puyat, yan po ang nagiging cause na nadadamage po ang ating internal organ. Kailangan po pagdating po ng 11 o'clock, mahigin na po tayo ang ating pagkakatulog. Okay. Ito po yung written. Frequent interruption of this rhythm can cause sleep disorders and depression. So, minsan, di ba yung matatanda, napapaihi, or biglang may maingay, tapos pag nagising ka, hindi ka na makatulog. Sino nakakaranas na gano'n? Nakakatulog, nagising na alas 2 ng madaling araw, hindi na makatulog. Parang nakakatawa. Lalo po tumigal na, no? So, kailangan po, pag natutulog ng matatanda, ayun, kabataan, respetuhin mo ang pahinga namin. Nakakawa pala ako. Pahinga na matatanda, pahinga ng bawat isa. Kasi pag nagising ka, mahirap nang gumawa ng tulog. Okay, how to get a good night's sleep? Paano ko ng tulog? Take a warm bath before bedtime to gain relaxation. So kung kayo po ay parang balis na balis sa pakiramdam, maligo po kayo ng maligam-gam na tubig. Para pag higaan po sa inyong higaan, relax ang inyong pakiramdam. Okay, kung gusto niyo po ng music, para kumalma ang katawan, pwede po makinig ng mga soft, instrumental music. Ito lang po. Huwag kayong gagamit ng alcohol, ng nicotine, ng cafe bago matulog. Kasi dyan po ang dahilan bakit mababaw ang tulog. No? Pag hindi agad makatulog. So, establish and maintain a regular time to go to sleep and to wake up. So, dapat alas 7 ka talaga, o alas 10 ka talaga, para magising ka rin ng regular. Yung kung balik lang kasi natin, kaya ako nahihirapan po ako ngayon eh. Kasi nung ako nag-working student sa AUP, dumuduty po ako sa security department, ako po ay medical operator, dumuduty po ako ng magdatanggol, 6 to 6 na madaling araw. So, ilang taon po ako dumuduty ng gano'n. Kaya yung akin kung bakit lang, mas gising po ako sa gabi kaysa po doon sa umaga. Kasi po, nagtatrabaho po ako sa security department, ako ay medical operator, para po call center ngayon, yung trabaho ng araw, ay na-bumubuto yung aking body clock na mas gising ako sa gabi kaysa sa umaga. Mas kailangan po natin ng tulog sa gabi. No? Keep the room dark and quiet. Kailangan po mabilin ang kwarto para po makapag-energize po ang ating katawan. And syempre, use spiritual meditation and prayer before retiring. Tulad po nitong aking bunsong anak, kami po mag-ina, nagbabible story time po kami bago kami matutulog. Magpe-pray po siya, then after na po mag-pray, sasamahan po siya, then ako naman ang mag-pray silently. Ganun po yung routine namin every night, ganun po yung tulog. So, God wants to bring you sleep. I will, sabi sa Psalms 48,
natulog. After po niyan, ayan, the second time, pinaginisip ulit siya ng anghel at siya po ay pinakain ulit. Ganun kaganda ang kanyang karanasan. Tayo gusto rin natin magkaranasan niya na Linda, no? Ay Linda, gusto rin natin magkaranasan niya. Yan po yung mga pagkain na dapat kakainin. In-explain ko na po yung kagabi. Ayan. Kung ang omega-3 po ay nakukuha sa isda, tulad ng snack po kagabi, nakukuha rin po yan sa mga flaxseed, wheat, and so, mga germ and soybeans. Ito po. May omega-3 rin po yan. Sinabi ko na rin po yung kagabi. Okay. This was the original diet that God gave to humans. Yung po mga sinabi ko ngayon. So, Genesis 1:29, see, I have given you every herb that yields seed, and every tree whose fruit yields seed to you, it shall be for food. Oh, do full body exercise. Alam niyo po, si Elijah, matapos siya makapagpahinga, matapos siya makakain, siya po ay nag-hiking ng 40 miles. Sino rito ang nakaranas ng mag-hiking? Ayan, ako po naging advisor po ako ng Bagwis at striker course for 4 years. Nakasama ko mga ibang kapatid ko sa hiking. At isa po ang anak na nagpapasinayari po ng hiking. Siya po ay president ng Adventist Hikers Association. Ano yun yung araw? Ano? Pero hindi na po siya na-active dito kasi siya po nagpa-aaral ng medicine. Yan. So, whole body exercise can help us with depression. At saka kung nag-exercise kayo, nakakatulong kayo na mahinti. Okay. The long exercise increases the levels of serotonin. Dalaw mo yun, serotonin at endorphins na tumutulak po sa depression. Yan. So, endorphins, sinabi ko rin po, ito po yung chemical that you will feel good. Yan. Po. So, ano po ang sabi ng tumutulong po ang exercise? Sinabi ko ng first day, 30 minutes. Sa loob ng ilang araw? 5 days. So, ito na lang po yan. Okay, take cognitive behavior therapy. Yan. At kung talagang namin po ang depression, one of the most serious causes of depression is distorted thinking. Magulo ang isip. No? Changing my thoughts will change my behavior. So kapag po kayo ay negative thinker, kailangan po ninyo maging positive thinker. Kapag po ang kasama ninyo ay ibinababa ang inyong pagkatao, hindi kayo, lalo kang nag-depress. Wala nang sinabi maganda sa'yo. Sabay ko lang yan. Lahat na lang ang sinabi ay pinipitin. Ibig sabihin ko po, nung ipinipitin sa brain ay hindi magandang mga salita. Natawa ako sa umaga, ang aking pong anak papasok sa school. Pinagalitan mo. Hindi po ba dapat na niya pumunta sa school? Ang iyong asawa, bago pumasok sa trabaho, inaway mo. Nadadala kita sa trabaho. Dapat po ang ating tahanan ay puno ng positive vibes. Ang positibo, it attracts. Nakaka-attract po ang positive thinking. Nakaka-attract din po ito ng mga blessing. Gusto niyo po ba na tuloy-tuloy ang pagpapala sa loob ng inyong tahanan? Tuloy-tuloy ang pagpapala sa loob ng inyong pamilya? Ano ba dapat gawin? Maging dalo ng kadapat ng pagpapala. Hindi ka dapat dalo lang ng sumpa. Kailangan lumalabas sa puso mo ay puro pagpapala. Diba?
sa apartment. Eh yung pala, alam naman ng nanay na ang bata ay naglalamon ng depression. So ako na po ay pagkaroon mga pagkakataon, hindi dapat sila mag-isa sa bahay. Eh paano kung hindi ko inumin ng gamot? Eh nag-iinom pala ng gamot para sa depression. Paano pag hindi ko inumin ng gamot? Yung ba, wala nang preventive ng gamot. So, nagkakaroon mo ng panghihinayang. Bakit? Dahil alam na hindi ka dinala sa doktor. O kaya umiinom na ng gamot ng depression ay hindi pa sinatay. Nag-get po yung point? Nag-get po ang point? Pag hindi na po kaya, kailangan na po talaga na medical na attention. Nag-get nyo? One day, something wonderful happened to Elijah. Ito na po, makita natin kung paano siya niligtas ng Panginoon. Ano po kaya nangyari kay Elijah? Sa 2 Kings chapter 2 verse 11, then it happened as they continued on a talk that suddenly a chariot of fire appeared with horses of fire, and Elijah went up by a whirlwind into heaven. Now, tingnan niyo po ang sulat. Nung araw po kayo, bigla po kayo dumating na chariot of fire. At si Elijah po ay kinuha. Nagwala po si Elijah, yung po kumamit ang propeta. At si Elijah po ay hindi nakaranas na mamatay. Hindi po siya nakaranas na mamatayan. Meron po tayong Bible evidence niya. Si Elijah po ay hindi namatay. Kaya ang sabi po nito, amazing. The man who prayed to die. Ang tao na nagdasal na kunin mo na ako, Lord. Hindi po siya nakaranas na kamatayan. Amen? Bakit? Kasi nagtiwala siya sa Diyos. Itinangan siya ng ating Panginoon. Kung tayo po ay may malalim na pakikipagrelasyon sa ating Diyos sa buhay, natural lang ang malungkot, natural lang ang makaramdam ng pagod, natural lang kasi kami sa mga human beings. Talagang nakakaranas tayo noon. Pero kung meron ang Diyos sa buhay, alam mo na may magtatanggol sa'yo. Saan nga niya sa kay Joshua? Kung babasahin mo ang ating Jose, the battle is not yours. Ang laban, ang gera, ay hindi sa'yo. Ang laban ay sa ating Pilipinas. So, later on, what happened to Jezebel? Hindi mo ba kayo naku-curious kung ano yung nangyari sa wicked queen? Now when Jehu had come to Jezebel heard of it, and looked through the window. Tutungag po siya dun sa Paris, tumagin siya. Doon sa bahay ni Jehu, sila po ay pinababaan sa tulong ng panahon na ito. Kaya po sa pinahamon ng panahon na yan. At ano yung nangyari sa kanya? Then he said, throw her down. And when he had left him, sabi noon, yung Jehu, itago na siya. Tinaas po yun, parang third floor po yun. Nung tinapon po siya, nahulog po si Queen Jezebel. And when he had done it, at nang siya po ay pumasok, nag-iiwan sila na kainan. Then he said, go now, see to this accursed woman, and bury her. Tapos nahulog na po si Jezebel. Alam niyo po ang nangyari kay Jezebel? Siya po ay kinain ng mga aso. Kaya nung nag-inuman at nagkainan, ang sabi ko niyo, balikan natin si Jezebel at atin siyang inibing. Ano kaya nangyari? Sapagkat siya ay anak ng hari. Yan, ano nangyari sa kanya? So they went to bury her, but they found no more of her. That the skull and the feet and the parts of her legs. Wala pong natira. Ang natira lang po, pwede niyo po niyang balikan sa 2 Kings chapter 9, 30, 35, and 33 and 35. Basahin ko sa inyo, para hindi kayo ma-curious. Pero pwede niyo po balikan sa bahay. 30 and 35. At sila at kanilang sinabi, ibagsak nila siya. Sa ngayon, ibinagsak nila siya. At ang iba sa kanilang dugo ay lumalansik sa pader. At sa mga kabayo at sila kanyang nilapakan ng paa. At pagkakasat
Ilan? Hindi po siya nilagay sa casket. Hindi. Kasi nga, kinain po ang katawan niya ng mga harina o ng mga aso. So, si Jezebel went down. But, Elijah went upward. Kaya ang sabi ko nito, Elijah moved from depression to accession. Stand with Jezebel, salvation, man's way. Pagka po, ang in-apply ko sa prinsipyo nyo ay pamamalaan ng tao na gawin ko kung ano yung gusto nyo, gawin ko kung ano yung pleasing sa inyo, downward po tayo. No? Pero kapag ang ginawa nyo yung salvation in God's way, by accepting the blood of Jesus, pasaan po tayo? Pasaan po tayo? Sa heaven. Sino po kasama po ng heaven? Taas ako tayo. Aba, hindi sa akin ko ang po ay nilaya sa atin ay sa kami. Ito po gagawin ko po ito. Ang sabi ko po sa Panginoon, malungkot po ang langit. Kung ako lang po ang nandun. Wala po ang aking pamilya. I keep on praying every evening that the Holy Spirit touch the hearts of my family members that they know Jesus. And that when the time comes in the second coming, kasama ko ang aking buong pamilya na sasalubong sa ating Panginoon Jesus. So, ang kailangan ko pala, tanggapin ang dugo ng ating Panginoon Jesus para sa kalikasan. Stand with Jezebel. Bakit na ako? Ayan. Stand with Jezebel and Satan. Saan ka pupunta? Sa impyerno. Impyerno, fire of hell. Stand with Elijah and Jesus, glories or heaven. Alam niyo po ba sa Revelation, may mababasa po dyan na 144,000 na hindi po makakaranas ng kamatayan. Gusto po nakabilang doon? Hindi makakaranas ng kamatayan. At ang 144,000 po na nare-represent po ni Elijah ay hindi po makakaranas ng kamatayan na gaya ng nangyari kay Elijah. Mababasa niyo po sa Revelation. Choices have consequences. Ang mga pili po natin mga kapatid ay merong consequence. Meron po talaga siyang consequence. Palagi po merong consequence, no? So sabi po ito, when Jesus comes again, what happens to Christ people? Kapag po dumating ang ating Panginoong Jesus sa ikalawang pagparito, kasi ang unang kanyang pagparito ay nung isinilang siya sa Bethlehem. Diba? Kaya ang Pasko, ang saya ng mga bata pagpasko, di ba po? Kaya yun po yung unang pagdalaw ng ating Panginoong Jesus. Kung siya po ay nagkatawang tao. Pero bakit po ang ating Panginoon sa ikalawa? At ang tanong, kung ikaw ay na kay Kristo, ano kaya ang iyong magiging karanasan? Ikaw ba natatanong sa sarili na, Lilian? Kung ako ay kay Jesus Christ, at siya ang aking pinili, ano kaya ang aking magiging karanasan? Sino ang ako-curious? Nasa ka ba? O, ako lang ako-curious. Ang sabi ko, Christ people dead are resurrected. 1 Thessalonians 4:16. Kapag po ang tao ay namatay kay Kristo, siya po ay mabubuhay mag-ulit. Masarap po pakinggan, ano? Nag-celebrate po si Director Jimmy Ramirez sa bahay. At nung nagpaplano po kami, ang sabi ko po sa mga senior citizen ng mga retired, na nagsusupply po at nagdudulit ng mga books, kaya po nang idudulit ko. Sa iba-ibang lugar, sa mga orphanage, ang sabi ko sa kanila, tayo lang palagi ang magkakasama. Hanggang sa langit na bayan magkakasama po tayo. Kayo, sasabihan ko po kayo na gano'n. Tayo lang palagi ang magkakasama. Masaya po kayo? Masaya po kayo? Hanggang sa langit na bayan, kasama ko kayo. Hindi ko kayo iwan. Masaya po kayo? Parang mas malungkot po kung hanggang sa impyerno magkakasama tayo. Pabalik tayo kasi natin. Dalawa po kasi ang pipiliin. Dalawa lang. Langit at impyerno. Diba kayo parang launa? Langit, impyerno.
are alive. Ano? Christ people alive are translated. Ganito nila yan. Kapag po ikaw ay nakay Kristo, ikaw ay mapupunta saan? Sa langit. Basahin po natin na sa Tagalog para hindi po kayo malito. Kasi ito po ang ano eh. Ito po ay shortcut. 1 Thessalonica 4:17. Chapter 4, verse 17. Ito po ang sabi, ha? Ay, sorry, Secretary sa loob ko. 4:17. Pasensya na kayo, wala pa akong Bible reader. Sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isang sigaw. Kailangan makilala niyo po ang tinig ng Panginoon. Ito po ang ito po ang palagi kong ipinagdarasal gabi-gabi. Na pag dumating po ang ating Panginoon sa second coming, hindi po kulong, hindi po kidlat na gaya nung nangyari dun sa kay Elijah ang maririnig. Kundi ang maririnig ko at makikilala ko ng Panginoon ng ating Panginoon. Ang sabi nito, sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakot ng Diyos, at ang mga patay kay Kristo ay unang mga bubuhay na magpuli. Kung magkakayon, tayong mga bubuhay na nakatira ay aagawin kasama nila. Aagawin po kasama ng mga banal sa halapahan upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito sa Panginoon tayo magkakaroon. Alam niyo, minsan na gusto ko pumapanaginipan yan eh. Lalo pa ako isang kaibigan, dito lang, nasa bahay namin yung Saturday night, nagbabalong ko kami ng mga regalo para sa mga bata. 100 packages, 100 school package po. Ay, sabi niya, tukoy-tukoy kami, parang sharing time ka rin, sharing time. At isa po sa kaibigan ko na yun, ang pangalan ko kay Jess, siya po ay nanaginip ng second coming. What a wonderful thing. Ano po? Na yun po nasa Thessalonians 16-17, na pananinipan niya na siya sumasalubong sa ating Panginoon Jesus. Napakagandang larawan. When Jesus comes, what happens to Satan's people? Oh, tanong natin sa iyo, kapag siya sumasama na ang kaya ang nangyayari sa kanila. Ito po, Satan's people are life for them. Sila po ay mga patay. At sila po ay mga hindi mabubuhay sa unang pagkabuhay na magpuli. Kaya po patay sila. 2 Thessalonians verses 1:7-9. Ay, parang, basahin na lang po natin. Baka po kung kakaya. Kayo ay nalito. 2 Thessalonians chapter 1:7-9. At kayo mga pinigami ay bilang kasama namin ng kapahinaan sa pagpapakahayag ng Panginoon Jesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kanilang kapagyarihan na nasa nagmiminas na apoy na magiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisikalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. So ano ang nangyayari? Mapupunta sila doon sa dagat-dagat na nalinaw ko ang basa ko. I-review ko sa Bible niya mamaya. Satan's people dead, stay dead. Sa Revelation 25. Kasi po, sa second coming po ng ating Panginoon Jesus, ang lahat po ng mata ay makakakita. Sabi pa nga po ng iba, pati ako po mata ng pinya. Makikita ang second coming. Every
sabi mo, ang iyong angel. Wow! Are you excited? Sino excited? For the first time in history in your life, katabi mo ang anghel habang sumusalubong ka sa iyong Panginoon. Kasi lahat po tayo ay mayroong anghel. Ito pong anak na to, yan po miracle baby po yan. Dapat po wala yan, latak na po yan. Ngayon, ako po ay advisor ng Baptist Prayer Course. Kami po mag-aaling sa mga kalamitan. Ang tanda ko yan. Thursday ng gabi po ako nag-pregnancy test. Positive, mga kapatid. Hindi ko pa po alam na siya lalaki. Ngayon, sabi ko sa asawa ko, Daddy, paano ito? Ako ay buntis. Tutuloy ba tayo sa Sabado ng gabi, papuntang mga kalamitan? May ako pong advisor. Ako pong advisor. Masarap po akong advisor, nagdadala po ako ng maraming pagkain. Katakong lahat. Ay, hindi ka ako kasama. Kasama lang si Eldorari, yung sila, basta, marami kami. Tapos, hindi nila alam na ako'y buntis. Nag-pray po ako sa Panginoon, heart to heart. Lord, kung ang batang ito po ay para sa akin, ay magtatalaga po kayo. Ay, gusto akong 2 angels agad, hindi po man. 2! Please, mag-asay po kayo ng 2 angels sa sinabihan ko. Naaakyat po ako sa bundok ng kalamitan, hindi po ako magkakaroon ng sitakin. Matanda ko na po kasi siya, hindi ko nag-buntis. Ang apat, ang aking pong anak ay 4 na babae. Nangangarap po ang aking asawa na magkaroon ng anak na lalaki. Kasi ang asawa ko po ay junior. Kaya sa bahay po namin yung 4 pong anak na babae, sinabihan ko sila, bawal kayo mag-asawa ng may junior. Kasi mapupressure kayo. Kailangan anak ng lalaki. Wala ang lumalabas na lalaki, puro babae na. So, nagpray ako kung nakadalawang miscarriage na po ako bago ko siya pagpupulan. 4, pagplatong panganay, tapos 2 miscarriage, tapos siya po ang bulugan. So, pray ako sa Panginoon, Lord, ikaw ang batang kayo amin, kung talaga kayo ng anghel sa sinapupunan ko. At alam niyo po ang bag ko, mga kapatid, ang bag ko po ay 65 kilos. Yung po talagang pang-ayun lang na mas mataas ko sa akin. Pag inay ang bag, mas mataas ko sa akin. So wala ko nakakaipan, dapat ko yung bulis, talagang dapat ko ako, lumakas ko ako sa ilon, dala ko po 65 kilos na ako. Pero nag-ingat po ako sa sarili ko. Nung pagdating po dun sa asol, may asol po kasi ang bag ng talayo na, sino po nakarating na doon. Yung hindi pa nakakarating, pumunta po kayo doon, maganda po ang maganda yun. May asol po, pagdating po yan, may asol. Ganun po asol. Doon po sa asol, pinadala ko na po sa guide ng ako. Siyempre naman may sarili ko. Alam mo na ang buntis kayo, 65 kilos sa asol. So pagbaba ko, siguro nakakahalata na yung mga kasama. Kasi medyo hindi na po ang lakad ko. Mahingin, alam na, nakita niyo na, may pagkagalaw daw po ako, ano? Ang po ay para po ako ang lady na lady. At nagbaba ko, pinapakamdaman ko po ang aking sarili. Ako po ay walang spotting. Pinalisan nakapasok ako sa school. Ngayon, ganito po talagang si Satanas, hindi po siya tumigil. So alam ko po, hindi talaga po nagmamahal sa anak ko. Diba? Noong po kinabukasan, may dumating pong siman. Ibili ko ng 2 bahay. 2 bahay ang ibili. Ay hindi po umatanggihan. Eh magandang bahay yung ibili. Ay mga apenda. Apat po apenda. Eh gusto niyo ako yung magpapaliwanag. Noong po sa pang-apat, hindi ko po ngayon. Nag-spotting po ako sa Diyos ng Tulo. Kaya pinagpakasyon po ako ng doktor ng takbo. Yan. 3 ba po ako pinagpakasyon. Pagka-point is mga kapatid, meron po kayong special angels na inalala ng Panginoon sa inyo. Na kung ano man ang mangyari sa inyo, sa panahon ng kalungkutan, sa panahon ng nag-iisa, sa panahon ng natatakot, because you are aging and you are old, hawak ko kayo ng anghel mo na inalala ng Panginoon. Kasama mo sa bawat sa ng lugar. Amen? Ganun po kabuti. Kung may pananampalataya tayo. Ngayon, at the end of the millennium, the New Jerusalem of Jesus and His people begins to descend. Nasa po si Satanas ng panahon na yan? Siya po'y nakatanging kalat. Satan's people are raised from the dead. Ito po, pangatlong baba na po na after 1,000 years of creation. At, He now has people to death. So He is loose. Kinalagan po siya. Mababasa niyo po yan sa Revelation 20:7.
Kaya nangyayari noon, mangyari yun, ang sabi. Satan tries to capture the descending city. Pwede niyo po basahin ang Revelation chapter 20 ng buo. Yan po yan. At pagkatapos, Lucifer gives the order and his vast army moves forward. It's an awesome army. Napakarami na. Napakarami po ng army na yan. At pagkatapos po noon, suddenly, parang naalala niyo yung sa first day, may bato. May bato na tumama doon sa paa ng image. Ito po yun. Suddenly, fire falls from heaven and destroys Satan, sin, and sinners. At yung kung bato na yun, na ibinato doon sa paa ng image, ay destroy si Satanas, ang kasalanan ay sinunog at ang mga makasalanan. Wala nang kasalanan. Ano po? When the fire is over, God will create a brand new earth. Gusto niyo ito nalaman? Libre lang ng pagkain. Ang asabi ko po ay magtatayo po tayo ng mga bangunan. Ayan. Then the new Jerusalem will complete its descent. At ano daw po? It will be a glittering city. Oh, what a wonderful city. Amen, ang kapatid. Gusto niyo tumala doon na ang lahat ng pwede ko? Walang magnanakaw, walang mamamatay tao, walang maramdaman, walang paghihirap. Lahat ng pagkain ay fresh. At lahat ng wala ng separation,
masaya, no? Ang kailangan kay Kristo natin masusunod. No more sickness, no more sufferings, no more oppression, no more depression, no more pain, no more death. Will be healthy and happy for eternity. So mga kapatid ko, kung gusto niyo po ng karanasan ko, but the greatest glory will be to see the face of Jesus. Kaya nga po pag nagsisermon ako or nagsasabi ako, sinasabi ko, in my prayers, Oh Lord, I want to see you face to face. Yung Diyos na pinananalangin mo, umaga at gabi ng buhay mo. Yung Diyos na inipiling mo at inilalagap mo ang buhay ng asawa mo ay Luis. Panginoon, hindi nakikita 24/7 ng aking asawa. Ang buhay niya at ang kanyang mga kasama, inilalagap ko po sa inyo. Hindi ko nakikita ang aking mga anak. Hindi ko nakikita ang aking mga apo. Ang buhay nila o Lord, inilalagap ko sa inyo. Sapagkat kayo, 24/7 nakasurveillance kami sa inyo. At ang Diyos na yan, na ginagasalan nyo, kung sasakit kayo sa sasakyan, Lord, hindi natin kumagin kapag kami gagaya. Lord, tulungan mo kami sa kapagsunod. Ang Diyos na yan, na ating sinasala sa umaga at gabi at sa bawat minuto ng ating buhay, makikita natin ng face to face. Amen? Hindi ko ba napakasagad na larawan na ang Diyos na hindi natin nakikita at long last, makikita natin ng mukhaan, makakasama natin, makakatawag ang pagpala natin, sapagkat tinanggap natin si Kristo. Ako lang po susi. Tanggap po natin si Kristo bilang ating personal na tagapagligtas. Kaya mga kapatid ko, but the greatest glory will be to see the face of Jesus. Ngayon gabi, nais ko po umapila sa inyong mga puso. Face to face, we shall see His face, and His name shall be on the foreheads, Revelation 22. So ang sabi po, and we will see, come, and go with me to my Father's house, there is joy, and joy, and joy. So ngayon po, nais ko umapila sa inyong puso. Yung lahat na gusto makasama sa langit na bayan. Pumunta po tayo lahat dito sa harap. Tanggapin natin ang katotohanan na walang ibang magliligtas po sa atin, kundi ang dugo ng ating Panginoong Jesus. So, habang tumutok at tumaawit po ng ating closing song, ay ating silang imbitahan dito upang ating silang may panalangin. Lahat po na gusto makita ng mukhaan ng ating Panginoong Jesus, huwag po kayo mahiya. Lahat po ng gusto na makarating sa langit na bayan, magmana ng buhay na walang hanggan, huwag po kayo mahiya. Sapagkat may nag-iintay na langit na bayan sa atin na inihanda ng ating Panginoon.